Sarai never accepted her wrong. Sounds familiar. Yeah? Wipe na wipe yan. Ano? Si Sarai never accepted her wrong. Ang sabi ni Sarai kay Abraham nung nagkaroon sila ng problema, take note, tingnan niyo ang verse 5 ha. Sabi niya ganito, dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abraham, ikaw ang dahilan ng paghamak sa akin ni Agar. Alam mong ako nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya yung nagdadalang tao? Tingnan yung sentence niya ulit ha. Si Yahweh nang humatol kung sino sa atin ang tama. Ang lakas ng loob nitong si Sarai na maghamon. Ano? Napansin niyo mga kapatid? Sinisi niya si Abraham. Sabi niya, ikaw ang dahilan ng paghamak sa akin ng babaeng yan. Tapos ang sabi niya, ang Diyos nang humatol sa atin kung sinong tama sa atin at sinong mali. Kaninong ideya ba to? Di ba? Kaninong ideya yan? Kaninong plano yan? Kaninong suggestion yan? Kay Sarai. Eh bakit niya sinisisi si Abraham? Because wife never accepted the wrong. Tama? Napapatango yung mga baka makurot kayo. Huwag kayong magpapahalata. Ano, ako na lang ang bahala. Tatanggapin ko lahat ng parusa mamaya. Huwag na kayong madadamay pa kayo. Huwag na kayong tatango. Ano, steady lang kayo. Kunwari, di kayo tuwan-tuwa. Ano? Ako na lang magduro sa mamaya. Ano? Okay. Nakita nyo? Ideya niya, pero sinisi niya si Abraham. At ang sabi pa niya, ang Diyos na ang humatol kung sino ang tama sa atin. Alam naman natin kung sinong mali. Si Sarai. Pero mali na rin si Abraham kasi nga, sumang-ayon siya. Pero yung promotor ng lahat, si Sarai, ganyan talaga ang wife. Hindi tumatanggap ng mali. Nabasin niyo ko minsan, nagalit yung husband kasi may maling ginawa yung wife. Magagalit ka ngayon, ganyan nga. Mamaya, ikaw na nagsosorry. Experience yun? Di tayo nabibigyan ng chance talaga, ano? Galit na galit ka ngayon dahil meron siyang ginawang mali. Mamaya, ikaw na nanunuyo. Ikaw na nagsosorry. Ano? Kasi hindi yung mga nagsosorry, yung mga wife. Ano? Sabi ng isang article na basa ko, Secret of Successful Marriage. Tingnan nyo ito ha. Si husband at si wife at saka yung result. Pag mali si husband, tama si wife pa rin ang tama. Of course. Pag tama si husband, tama si wife, pareho silang tama, it doesn't matter. Si wife pa rin ang tama. Di ba? Pag tama si husband, mali si wife, walang problema. Si wife pa rin ang tama. Pag mali si husband, mali si wife, si husband pa rin ang mali. Tuwan-tuwa yung mga husband, no? Nakabawi tayo. Ano? Kaya hindi nagkakamali ang mga asawang babae. Lagi silang may tama. Ganun ang ibig sabihin yan. Kaya mga kapatid, ang mag-asawa po, para maging masaya sa kanilang pagsasama, dapat nag-uusap. Communication matters. Diba? Keep the line always open. Dapat ang mag-asawa hindi nangungulsinti. Hindi nakikipagkuntsabahan sa asawa niya sa mali. Once ang asawa mo, may ginagawang mali na sa kanyang buhay, itinutuwid mo. Diba? Huwag mong ipagluluto ng pulutan. Okay ba yan? Oo raw, so ibig sabihin, nagiinom nga asawa nyo. Talagang kayo. Huwag kayong sasagot sabi nahahalata tuloy kayo. Ano? Hinuhuli lang yan. Ganun ang ibig sabihin. Hindi tayo nakikipagkuntsabahan. Dapat sila ay itinutuwid. Dapat marunong tayo higit sa lahat, tumanggap ng mali. Pag mali kayo, wife, tumanggap naman kayo. Pagbigyan naman ninyo kami kung minsan. Ano? Namimiss na naming magalit din kung minsan. Ano? So, ganun ang ibig sabihin niyan. At higit sa lahat, kung wala kayong baby, okay lang yun. Diba? So, hindi yun ang importante. Ang importante, may asawa ka. Yun ang mahalaga na dapat mong maunawaan sa buhay.